Kaya kahit parang sa text, masasagot ng langit ang mga kahilingan. Ano nga ba ang kwento sa text healing? May nag-text at may nag-reply. Ito ang ikakwento ni James Flores. Every morning, pagising niya, kakain, then papaliguan ko. Then, iwanan na namin siya kasi pasok kami sa office. Then, yun na, siya may tagasagot ng phone. Pagka nabubuksan niya yung TV para manood yung lola niya. Or pag siya naman, dadating ng 12 o'clock, makikinig na siya ng Masa Radio Veritas. Sa unang tingin, aakalain mo, sa kamang ito lang umiikot ang buhay ng tradisyon mo, si Anwar ba? Ipinanganak siyang may cerebral palsy, isang congenital disorder na nakaka-apekto sa paggalaw o motor skills ng isang tao. Ibig sabihin, kusang gumagalaw ang kanyang mga muscles at hindi niya ito maikontrol. Na-incubator siya for 3 months to complete the period of yung 9 months. So, yung habang naka-incubator siya, I was told by her pediatrician na she almost died because nagkaroon ng infection. November 5, 1983, nagisilang ang panganay ni June at Ellen Padilla. Sa simula, parang normal na sanggol lang si Ann. Hindi namin na-realize na palaki siya ng palaki. Doon namin na nararamdaman na ganoon pala yung epekto pag tumatanda na medyo nahirap eh. Ito pa siya sa pag-ano ng neurologist yung mga maraming test na kinukuha sa kanya. So after yung mga results, so sinabi sa amin na all we could do is pray for a miracle. Ngunit ang milagro ay nagpahiwatig sa ibang paraan at nagdami ng marami pong nangangailangan nito. Marami na raw napagaling itong si Ann sa pamamagitan ng text. Tinetext siya ng mga hiling ng mga tao para sila ipagdasal. At kapag natanggap na niya ang text, nagsisimula na siya ng taimtim na pagdarasal para ibigay ng langit ang mga kahilingan ng kanyang mga texters. Kadalasan, ang laman ng mga text, mga gustong gumaling ang kanilang mga karamdaman. Katulad na lang ni Aling Linda na nagkaroon ng cancer. That time, nag-cancer patient din ako nun eh. Both breast, wala na eh. So, gusto rin nung army na ma-pigilin ako ng prayer string. And, meron namang, result na, of course, positive. Sabi ko, kaya nga nung alam kong okay na ako, sabi ko sa kanya, thank you. Yes, nga ako eh. She's becoming a prayer partner. Nalagay na namin yung cellphone number niya sa aming Sacred Space Magazine at din sa edition na sabi na namin sa Radio Veritas, ang dami-daming tao nag-text sa kanya, nagpipili ng prayer niya. Madalas daw makinig si Ann ng kanilang programa sa radyo at minsan nag-text siya sa kanila. Siya naman pala, nag-offer siya ng kina sister na tinanong niya, sister, pwede din ninyong ibigay yung number ko para makatulong sa inyo. Ang inabot ng tulong ay ang pagdarasal para sa mga nangangailangan nito. Inasyalan namin kamakailan ang prayer warrior na ito. So Ann, balita ko marami yung text sa'yo. Sinisimili sila, tsaka ano yung mga text nila sa'yo? Pray. Ikaw ko pray. Mga gano'ng kadalas po mag-text yung mga tao? Everyday talaga merong mag-request ng prayer para nating sakit, merong may operahan. So iba, of course, baby recovery, gano'n. Ano naman nararamdaman mo pag nag-pray ka para sa kanila? Prayer siya para sa kanila. Pero ang isang pang nakakamangha kay Ann, dahil sa kanyang kondisyon, hindi niya gaano magamit ang kanyang mga daliri at kamay. Kung kaya't sumasagot sa text sa pamamagitan ng kanyang mga paa. Na 0917? Yeah. Galing. Text me tayo ah. Sa kabila ng kanyang pagkaratay sa kama,
Minabuti ni Ann na maging kapaki-pakinabang sa kanyang kapwa. Dahil sa kanyang kakaiba at modernong paraan ng pagdarasal, marami ang naibsan ang dinadalang problema. O umaasa pa rin na si Ann Martha ay makakalakad pa rin at marami pa siyang matutulungan ng ibang tao through sa pagdadasal niya. Lahat raw ng likha ng Diyos may saysay, may halaga. Kaya't kahit ano pong natamong kalagayan o kapansanan, may kabuluhang mabuhay. Sobrang thankful kami sa Diyos. At saka she heard, sabi niya, hindi pala siya useless or parang may halaga din pala yung buhay niya. Yung despite her condition, nakakatulong siya sa ibang tao. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Vicky Morales. Ano ang kwento ng buhay niyo? Makikinig kami dito sa True Stories dahil ang bawat tao mayroong kwento.